Ako si Carlo na mas kilala sa pangalang Carl. At ito na nga ang karugtong ng ating kwento. Mula sa ating nakaraan hanggang sa ating pagbabago. Natapos nga pala tayo sa ating unang kwento nung ako ay huminto sa aking pag-aaral at muli akong nakakilala ng bagong tropa o bagong barkada. At uulitin ko nga lang po sa inyo. Huminto nga pala ako sa pag-aaral ko noon dahil kagustuhan ko yun. Hindi yun kagustuhan ng mga magulang ko. Oo, huminto ako sa pag-aaral noon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako nakapagtapos. Nagpakain na kasi ako sa sistema ng pagiging tambay sa kalye. Halos hindi na nga ako umuwi ng bahay niyan, makasama ko lang yung buong barkada ko. At wala na nga akong pakialam niyan kung nag-aalala pa sa akin ang mga magulang ko. Siguro sa pagkakaalam ko, sa tatay ko wala. Kasi wala namang pakialam sa akin yun eh. Yun ang alam ko. Pero sa nanay ko, alam ko, gabi-gabi yun nag-iisip. At gabi-gabi yun nag-aalala para sa akin. Kung nasan na ako, kung nakakakain ba ako ng maayos, kung nasa maayos lang ba akong kalagayan, at kung ano lang nangyari sa akin. Kasi ang pagkakaalam ko, mas mahal na mahal ako ng nanay ko kaysa sa tatay ko. Alam niyo ba kung bakit? Hindi para ipahiya dito yung tatay ko. Kasi yun ang tunay na nararamdaman ko at yun ang totoo. Hindi para magsinungaling ako sa inyo dahil ikakwento ko lang dito kung ano yung pinakatotoo. Yung tatay ko kasi parang galit sa mundo yun. Tinagbagsakan ng lupa at langit yun. Yung kasi yung nararanasan ko at yung kasi yung ipinaparanas niya sa amin. Nagtataka ba kayo kung bakit parang galit na galit ako sa tatay ko? Hindi niyo ako masisisi kasi yun talaga yung nararamdaman ko noon para sa tatay ko. Dahil sa mga pinaparanas niya sa amin, hindi na tama yung pagiging tatay niya sa amin noong mga panahon na yun. At sinabi ko pa nga sa sarili ko noon na huwag mong hintayin na lumaki ako at huwag mong hintayin na lumaban na ako sa'yo. Kasi noong mga panahon na yun, napakaliit ko pa lang talaga eh. Akala ko nga hanggang doon na lang yung height ko. Akala ko hindi na ako lalaki. Akala ko hindi na ako magiging ganito. Akala ko kasi wala na akong patutunguhan pa sa buhay ko. So while na kasi akong anak nun, hindi na ako nakikinig sa sinasabi ng mga magulang ko. Hanggang sa dumating yung araw na nababarangay na ako dahil sa pagiging basag ulo sa kalye. Wala na kasi akong ginawa nun kundi makipag-inuman, makipag-away, makipagsuntukan gabi-gabi sa tuwing tatambay ako. Kasama ng mga bago kong nakikilala at kasama ng mga bago kong nagiging barkada. Hanggang sa dumating sa puntong na may nagaya sa akin na maghanap buhay. Maghanap ng pera ba? Para sa pagtambay ko may pera ako. May mga pambisyo akong makukuha. Hindi ako manghihingi sa mga magulang ko ng pera, kundi sarili kong paraan. Kung paano ako makakadiskarte ng pera. Dito na ako natutong mangalakal ng basura. Dito mismo sa lugar kung ano yung nakikita nyo. Dito yun mismo. Oo, dito yun. Tandang-tanda pa yun. At hindi ko makakalimutan ang lugar na ito. Dito nga pala yan sa Ortega Center. Bawal dito mangalakal ng basura. Pero pinipilit kong makapasok para lang magkaroon ako ng pera. Meron kasi nangangalakal dito. Pero iba yung kinakalakan. Alam niyo ba yung ibig kong sabihin? Yung kalakal na dapat basura lang kanilang daladala para ibenta. Iba-iba na. Meron ang mga bagay na dapat hindi naman dapat ibasura na kinukuha ng iba. Kaya kaming naghahanap buhay ng tama, nadadamay sa mga pinaggagawa nila. Kaya ang laban na namin dito ay makipagsapalaran at makipagtaguan sa mga nanguhuli na tinatawag namin dati na ukay. Siyempre, papasok kami dito nang hindi kami madungis at hindi halatang basurero. Wala kaming daladalang sako. Makikita na lang nila na may daladala na kaming kalakal at daladala na kaming sako paglabas namin sa kanto. Napakarami namin kasi nakukuhang kalakal dito. Kaya pinapasok namin kahit alam namin bawal at pribado. Nakikipagsapalaran kami sa mga ukay. Kasi hahabulin kami nun pag nakita kami may daladalang kalakal. Hahabulin kami nun at kami tatakbo at magpapahabol sa kanila
Pero kapag nahuli nila, patay, bugbog sarado kami. Hindi ako para magsinodin sa inyo. Dahil tulad niya ng sinabi ko, maraming nangangalakal dito na iba ang kinakalakal. Kaya kami nagtatrabaho ng marangal, nadadamay. Hindi na namin masisisi kung bakit ganun yung ginagawa sa amin ng mga ukay. Kahit kami, napapaisip, pati kami nadadamay. Minsan nabubugbog kami nang wala kaming kaalam-alam at wala kaming kinalaman sa mga pinagagawa nila. Naghahanap buhay lang naman kami at naghahanap ng pwedeng pagkakitaan sa maayos na paraan. Ilang beses na ako nahuli ng ukay dito sa totoo lang. Napakaraming beses na. Wala akong magagawa eh. Kailangan ko makapasok dito para magkapera. Para mabili ko yung mga gusto ko at mga luho ko na hindi ako umaasa sa mga magulang ko. Pabigat kasi talaga ako sa magulang ko dati. Sobrang pabigat ko na. Tapos dadagdagan ko pa sa panghihingi. Kaya gumawa ako ng paraan para magkaroon ako ng sarili kong pera. Kumbaga, pinagpalit ko yung pag-aaral ko para lang sa basura. Okay, di ba? Napaka-okay. Napaka-okay pa nung mindset ko niyan. Kumbaga, wala akong pakialam, basta lang ako kumita ng pera. Huminto ako ng pag-aaral para lang sa basura. Ang sinabi ko pa nga sa sarili ko niyan, bakit pa ako mag-aaral kung kumikita naman ako ng malaking pera dito sa pagbabasura? Tapos sabi pa nga ng magulang ko, hindi habang buhay magbabasura ka. Gusto mo, pagdating ng araw, pagka nagkaroon ka ng tamang pag-iisip, ikahiya mo yung trabaho mo. Sabi sa akin ng magulang kong ganun. Sabi ko, wala akong pakialam pa, ma. Basta ako dito masaya. Hindi na ako mag-aaral. Kung saan ako masaya, doon ako pupunta. Yung mga panahon na lagi na lang ako pinag-iinitan at pinagsasabihan ng magulang ko. Diba nakakarindi yun? Doon na yung mga panahon mas lalong tumigas yung ulo ko. Mas pinili kong mag-stokwa. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng stokwa? Salitang tambay yan o salitang kalyo yan. Na ang ibig sabihin ay paglalayas. Oo, naglayas na nga ako sa bahay namin ng mga panahon na yon. Kaya hanggang dito na lang muna yung ating kwento. Kita-kita tayo sa ating part 3 ng ating walang kwentang kwento.